Matapos ang matinding pagkawasak ng Maynila sa ikalawang digmaang pandaigdig, bumuhos muli ang Pilipinas kasabay ng muling pag-ubos ng ekonomiya at siyudad. Muling humarap ang bansa sa isang tahimik ngunit napakapanganib na kalaban. Ito ay ang baha. Kung gusto mo na mga ganitong klase na content, paki-like, share, and subscribe ng aking YouTube channel, ang Frenzy Talk TV. Maraming salamat po. Pagkatapos ng World War II noong 1945, isa sa mga pinakamalalaking hamon sa bansa ay ang pagbuo muli ng mga pangunahing infrastruktura. Kabilang na rito ang mga kanal, ilog at drainage system ng mga lungsod. Sa panahong ito, unti-unting bumabalik ang normal na buhay sa Metro Manila. Ngunit habang lumalaki ang populasyon, lumalaki rin ang problema, hindi na sapat ang mga lumang kanal at estero para saluhin ang mga tubig ulan tuwing tag-ulan. Noong 1954, inilunsad ang kauna-unahang National Flood Control, ang drainage program, sa tulong ng mga banyagang eksperto mula sa United Nations at Amerika. Layunin nitong i-rehabilitate ang mga drainage canal sa Manila. Gawa ng plano ang pamahalaan para sa long-term flood prevention. Isinagawa rin ang mga pag-aaral sa Pasig River upang matukoy ang ugat ng pagbaha at ang posibleng solusyon. Noong dekada 60, sa ilalim ng Administrasyong Marcos Sr., naging prioridad ng pamahalaan ng urban planning, flood control, at disaster mitigation. At noong 1973, ipinatupad ang Metro Manila Flood Control and Drainage Project. Kasama sa malawakang plano ng gobyerno ang pagpapaayos ng mga estero at kanal, pagtatayo ng mga pumping station sa flood-prone areas, pagpapalalib at dredging ng Pasig River, pagbuo ng Manggahan Floodway, isang malawak na kanal na naglalayong ilihis ang sobrang tubig mula sa Marikina River papuntang Laguna de Bay para maiwasan ang pag-apaw ng Metro Manila. Isa ito sa pinakamalaking flood control project sa buong Southeast Asia noon. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyan na sugpo ang pagbaha. Isang malaking suliranin noon paman ang basura sa kanal, illegal settlers sa gilid ng estero, kulang na pondo para sa maintenance. Pagpasok ng 1990s, kahit maraming flood projects na naipatayo, nananatiling problema ang malawakang pagbaha, lalo na sa panahon ng malalakas na bagyo. At noong 1999, inulunsad ang Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC na naglalayong linisin at buhayin muli ang Pasig River. Kasama sa layuning ito ang pagpapalinis ng tubig, paglipat ng informal settler, pagbawas ng silt at basura. Ngunit ang tunay na hamon ay dumating noong September 26, 2009, ang Bagyong Ondoy. Sa loob ng ilang oras, lumubog ang malaking baha ng Metro Manila. Sa datos, halos 455 mm or millimeter ng ulan ang bumuhos, katumbas ng isang buwang ulan sa loob lamang ng 6 na oras. Ang trahedya ng Ondoy ay naging wake-up call sa buong bansa. Bilang tugon sa hagupit ni Ondoy, inulunsad ng gobyerno sa ilalim ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang Flood Management Master Plan for Metro Manila and surrounding area noong 2012. May budget ito na 352 billion at by
20 to 25 taong implementasyon. Ang mga tampok sa proyekto, pagpapalawak ng Manggahan Floodway, pagtayo ng Laguna Lakeshore Express Dike, modernization ng pumping stations sa Maynila, at flood hazard mapping gamit ang satellite technology. Ang mga sumunod, ang mga lungsod na nakinabang rito at nilaanan ng pondo ay ang lungsod ng Makati, Pasig, Marikina at Quezon City, ang pangunahing target ng proyekto. Sa ilalim naman ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinundo ang muli ang mga malalaking flood control project. Kasama rito ang Pampanga River Basin Flood Control Project, Upper Marikina River Basin Project, ang Blumentritt Interceptor Catchment Area, pag-upgrade ng 58 pumping station sa Metro Manila. Ayon ito sa DPWH, umabot ng 665 billion na halos dumoble nung panahon ni President Aquino. Ang inilaan para sa flood mitigation infrastructure mula noong 2016 hanggang 2022 ay nagkaroon ng anomalya sa Department ng Public Works and Highway. Hanggang tumindi ang epekto ng climate change, hindi na sapat ang flood control infrastructure lang. Kaya sa panahon ni Ferdinand Bongbong Marcos, ito ang inihayag niya sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa Batasang Pambansa Complex noong Lunes, kung saan inisa-isa niya ang mga accomplishment at plano ng kanyang gobyerno para maingat ang buhay ng mga Pilipino at ang mga nakalipas na suliranin sa baha. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ko aaprubahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino, aniya. Pinitawan ni PBBM ang pahayag na ito sa gitna ng naglulutang balita kung saan di umano nagkaroon ng 142.7 bilyong halaga ng budget insertion sa bicameral committee level sa panukalang 6.8 trillion na 2025 national budget na inuugnay kay Senator Francis Chis Escudero noong siya ay Senate President ng 19th Congress at naging maanumalya dahil sa mga bahang natamo ng ating bayan. Inaasahan ng mga eksperto na mas madalas at mas malalakas ang bagyong darating, kaya kailangang tuloy-tuloy ang pamumuhunan sa flood resilience. Ang kasalukuyang administrasyon ay nagtutulak sa mga sumusunod: digital flood mapping, smart monitoring system at regional flood protection sa Visayas at Mindanao, maging sa Luzon. Sa bawat baha, hindi lang ang kalye ang lumulubog, kundi pati ang mga pag-asa ng maraming Pilipino. Kaya't napakahalaga ng mga flood control project at sana ay hindi naman ibulsa ito ng mga opisyal. Pero tandaan, ang gobyerno ay may papel, ngunit may gampanin din tayong lahat. Isang basura sa kanal ay isang baha sa kalsada. Magsimula tayo sa ating sarili at sa ating tahanan. Maraming salamat po.